Yon, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong statement ni Inday Sayad. So, ano ba to? Katangahan ba to? On denial ba to? Meron ba siyang plano or gagawin para hindi po siya ma-impeach or all of the above? Kasi po, no, napaka-confident po ni Sara Duterte at sinasabi niya ngayon na siya daw po ay hindi may impeach. Kasi ang point natin dito mga ka-Streetwise, sa totoo lang, hindi na po talaga natin kailangan sanang umabot sa senaryo ng impeachment trial. Kung sa simula pa lang, sinagot na po ni Sara Duterte yung mga aligasyon laban sa kanya, doon pa lang po sa House. Di ba parang tanga lang no? So ngayon na para makuha natin yung point natin dito mga kababayan, ito po yung ito po yung statement ni Sara. This is from Inquirer. Okay? So sabi niya dito, Sara Duterte says lawyer confident she'll win impeachment case. Okay? Alam niya, ito it's getting interesting dito sa statement ni Sara kasi nga po, nakikita po natin dito na tanga-tanga po talaga siya. Kahit siya mismo, hindi niya alam kung paano niya pagtatanggol yung sarili niya. Tingnan niyo basahin natin to And actually may video pa tayo dito So sabi dito, Vice President Sara Duterte said on Tuesday that her lawyers are confident that she will win her impeachment trial before the Senate. Okay. Duterte made the pronouncement when asked about her recent endorsement of senatorial candidates and allegations that it was attempt to gain allies in the Senate ahead of her impeachment trial. So ngayon, ang question kasi dito kay Sara Duterte, ngayon na yung issue niya ngayon kasi, kaya po siya nag-endorso ng mga senador para po ipagtanggol siya doon po sa impeachment. Mali man o tama siya doon. 'Di ba? May kasalanan man siya o wala, ang importante, 'di ba? Mag-endorso siya ng mga senador na hindi po siya ipapa-impeach. 'Di ba? Napakawalang yan, 'di ba? So continue natin sabi pa dito. Sabi dito ni Sara, no? Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyer, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment, sabi ni Sara. Yan, tanga talaga nito. 'Di ba? So, explain natin kung bakit siya tanga dito. So, ito yung video ni Sara, panoorin natin. Okay. Ito. Lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Tingnan ninyo mga kababayan, no? Sabi ni Sara, siya daw po ay confident. Ito, ulitin ko sabi ni Sara, confident daw po yung mga lawyer niya na siya daw po ay hindi may impeach. At sabi naman ni Sara, confident din ako sa mga lawyer ko. Actually, doon pa lang, no, hindi mo masabi kung may kasalanan ka ba o wala. Kasi for example ako, kung ako vice presidente, no, tapos meron ako impeachment trial na paparating, ang sasabihin ko lang dyan, confident ako kasi wala naman ako ninakaw. Pero sabi ni Sara, confident ako kasi sabi ng abogado ko. Kita nyo, parang hindi abogado. Ang puha ka ng ina. Hindi nga, di ba nakuha nyo yung point ko mga kababayan? Kasi kung wala kang kasalanan, di ba, kahit hindi po ganun kagaling yung mga lawyer mo, basta importante abogado. Di ba? Malaki po yung chance mong mananalo ka kasi wala kang kasalanan Especially impeachment court naman yan. Mga senador po yan at saka televised po yan. Pero sabi ni Sara, nakakatawa dito, sabi ni Sara, confident ang mga lawyer ko na hindi ako mapapa-impeach at confident ako sa mga lawyer ko. Dapat ang sinabi ni Sara, puta patangahan na lang Dapat ang sinabi ni Sara, confident ako na mananalo ako sa impeachment kasi wala naman akong ninakaw. Ganon. So hindi mo maamin at hindi mo masabi na wala kang ninakaw. Ay, Diyos ko. Ano ba, abogado ba talaga to? Wag lang yan talaga. Hindi ko alam sa mga DDS kung bakit gusto nyong maging presidente itong hayop na to. Tanga Tanga. Sabi niya pa dito ito yung issue ni Sara Sara Duterte denies endorsing senatorial bets for impeachment trial support. So bakit? Ito actually na content ko na ito isang araw, no? So ito lang, re-remind lang natin, no? Sabi dito,
Sara Duterte maintained on Tuesday, April 22, no, ngayong araw, no, that her endorsement of some senatorial candidates for the May 2025 national elections has nothing to do with her impending impeachment trial. O ngayon mga kababayan kayo, tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo dito kay Sara na sinasabi niya na yung pag-endorse niya daw po ng mga senatorial boards ay wala daw itong kinalaman sa kanyang impeachment trial? Kaya ako mga kababayan, kayo po, no, doon po sa mga tao na sinasabing hindi importante yung impeachment trial ni Sara sa pagboto po ng mga senador, mali po yun. Kaya nga po inendorso ni Sara Duterte yung PDP laban slate, pati itong si Amy, tsaka itong si Camille Villar, para po talaga protektahan siya sa impeachment. Kaya huwag nyo na pong iboto yung mga hayop na yan. Magnanakaw po si Sara. Kung wala po kasing ninakaw yan mga kababayan, dapat, in the first place, dun pa lang po dapat sa House, dapat nasagot nyo na po yung mga issues sa kanya. Diyos ko, iboboto nyo, Villar, Amy Marcos. Oh. Actually, sa akin wala nang problema sa akin. Importante po, wag pong makabalik ang mga Duterte. O kaya nga ako welcome na ako sa mga pink eh. O especially dito kay Abalos. O kasi ang importante maging fair. Maging fair yung trial. Alam nyo kasi no, kapag nanalo po itong mga PDP laban tsaka itong si Camille at tsaka itong si tangalan to, si Babalina, 'di ba? Kahit po mapatunayan po ng mga prosecution team na merong kasalanan si Sara, hindi po nila i-impeach yan. Oh. Oh, so sabi dito, in an interview in Davao City in Cebu, Duterte said she decided to endorse candidates of Partido Demokratiko Lakas ng Bayan, PDP Laban, 10 senatorial bets as well of Amy Marcos at si Camille Villar despite her earlier declaration that she will not endorse anyone due to the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. So sabi niya dito, hindi naman kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Okay. Okay, tayo puta talaga, no? Parang hindi public servant talaga to. O ngayon, kaya pala nag-endorso si Sara Duterte, no? Actually, sumagot na nga siya. Dininay niya na nga. Mali pa rin yung sagot. So, kaya pala nag-endorso si Sara Duterte ng senatorial slate. Kasi po, dahil po sa tatay niya, hindi para sa bayan. Tanga nga. Ang feeling kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, lahat ng bagay, umiikot sa kanya. Ang pakaramdam po kasi ni Sara Duterte po kasi, di ba, yung mundo umiikot po sa buhay niya tungkol sa kanya. Ganyan po kasi, spoiled brat po kasi ito. Bratinela nga ito eh. Brat. Walang yan. Parang ito, no. Ito parang isang example ito, no, ginawa niya last year. Lawmaker urged VP Duterte to focus on the responsibilities not to use government punching bag. So ito po talagang ugali ni Sara, mga kababayan, matagal na. Imbis po nasagutin po yung mga issues laban sa kanya, ang ginagawa niya, kumakaunter po siya. At besides, wala naman siyang ebidensyang nilalabas para po patikusin po yung gobyernong ito. Dito parang magasin yung pinupoint ko, no? Kasi wala pagbabago, men. A lawmaker has called VP Sara to prioritize her responsibilities rather than giving you what they describe as self-entitled pronouncement. Ganyan po talaga pag-brat. So, House Assistant Majority Leader ako Bicol Representative Gil Bongalan criticized Duterte for her recent comments against the administration of Bongbong Marcos, pointing out that these issues were not raised during her tenure as the Department of Education Deputy Secretary. Ang point ko dito, mga kababayan, di ba? Hindi po talaga marunong sumagot si Sara Duterte. At ang palaging niya po sagot dito is self-entitlement. So gusto niya ng isang magandang example? Ito yung ginawa ni Sara doon sa hearing regarding po doon sa libro niya, yung isang kaibigan, yung sagutan po nila ni Rizon Taveros. Alam niyo na ito Pero sa akin lang po kasi, at least ma-remind po tayo para, di ba, maalala po natin kung gaano po talaga katanga itong presidente na gusto po ng mga DDS. Tingnan niyo to Dito pinag-usapan dito is para saan yung libro, sinong bibigyan ng libro, anong content ng libro, yung libro niyang bulok. Tingnan niyo sagot ni Sara dito. Tingnan niyo.
Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Ayan. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa O pangatlo. yan, di ba? So, isipin nyo, no? Anong kinalaman nung paghingi ng tulong ni Rizon Taveros dito po sa libro pinag-uusapan? Ganun po talaga kapag brat, ganun po talaga kapag may saltik sa ulo, ganun po talaga kapag, kapag self-entitled. Pakiramdam niya po kasi lahat ng bagay umiikot po sa kanya. Talo niya, kaya pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Actually, pag salita si Sarah talaga, nainis talaga ako, no? Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte, hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Baliw talaga, no? Alam mo yung... Tanga! Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Ang tawag doon, di ba? Ano yon? Hindi siya tumatalo ng utang na loob sa politiko. Di ba, ginagawa lang ni Risa kung ano yung sa tingin niyang tama. Okay nga yun eh. Di ba, kasi ayun po ang pangat po sa politika ng Pilipinas, yung tanawan ng utang na loob. Oh, hindi porket na in-endorso kayo dati, na kahit na gumawa kayo ng mali, hindi na kayo babatikusin. Tanga talaga, tanga talaga, di ba? Sa akin sa inyo, tanga talaga to eh. So, syempre lang siya dito kay Risa. Tingnan nyo. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. O tama, di ba? Kwento ng kwento, sa wala namang kinalaman sa tanong niya. Brat nga po kasi. Sabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. Just for the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito O, ng di ba? taong bayan. Okay. For the record. Hindi ito tungkol sa'yo lahat. Akala kasi ni Sarah, no? Kasi si Sarah wala naman po talagang alam yan. Pinanganak po yan, di ba? Lumaki po yan na makapangyarihan po yung tatay niya. Hindi po sanay sa hirap yan. Kaya pakiramdam po ni Sara Duterte, lahat ng bagay po tungkol sa kanya. Oh. Ewan ko ba na? So kayo po mga kababayan, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito na sinabi ni Sara na hindi daw po siya matatalo sa impeachment. Parang lumalabas dito, may kasalanan man ako o wala, hindi ako matatalo sa impeachment. Kasi sabi ng abogado ko. So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.